Magandang araw mga Aldab Nation! May panibago na naman po akong update para sa inyong lahat. Pero bago natin ito umpisahan, ay huwag niyo muna kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang katabing bell button para maging updated ka sa mga latest videos na ia-upload ko. At kapag umabot na ng 100,000 subscribers ang aking channel, ay may sorpresa ako para sa inyong lahat. Alam kong excited na kayo, kaya naman ngayon, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung saan Alden muntik na pala noong suntukin si Atay. Ang buong tagpo panoorin dito. Kaya pinatunayan ni Ryan ang relasyon at mga anak ng Maychard. Tila sising-sising araw ngayon ng TVJ at mga tubyera sa ginawa nila. At ang tanong ng bayan, bakit nga ba biglang nagbago si Tatay Dab? Gaano ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam kong super excited na kayo kaya naman wag na natin patagalin pa. Unang-una nga ay galing sa tweet ni Vampire 2019 at ayon sa kanya, ito ang isang patunay na magbiyanan talaga sina Alden at TD. Kuha ito noong pumunta sila sa Baliwag noong May 2020 at pumunta din ata silang dalawa sa BIR Giginto at may inayos din. Pero noong all out ang pagsali ni TD sa Sarsuela, pinangalandakan na si Arjo ang asawa ng anak. Ano na nga ba ang nangyari sa taong ito? Nakarma ha? Magnakupit, sino ba sa dalawang ito ang tunay na brother-in-law mo? Yung macho ba na hindi ka makatingin ng tuwid pag pumunta sa Santa Maria? O yung isa at mukhang isdang manipis at maputla? Ano ba ang tawag nito sa Tagalog? Espada ba? Sa English ay swordfish? Sabi naman ni Olive Kanayama, money talks, nothing to do kasi nga tinanggap nila ni Andy ang pera from the CGOC. Sumali sila sa devilistic work ng nag-rip na abayas. Di ba magkasama sila Andy at TD na nag-meeting with MT ang manager dati ni NDMFF, sumali sila na paghiwalayin na ang Aldab. Dagdag pa ni Vampire 2019, si Ryan atang nagsabi noon na kay Alden, kiss mo ang wifey mo para kamukha ang baby shark nyo. At totoo ang kinalabasan. Ang mga fans na nakakita kay BBC, carbon copy talaga ni Alden. Sagot ni Olive Kanayama, very very true. Carbon copy. Sayang nga dahil sa mga vile, vicious, arrogant, pathetic, greedy liars ng showbiz, kailangang hindi ipakita at hindi ilantad sa publiko. Ang reason na ang maskarang katotohanan ng ZGOC ay lalabas sa mag-asawa, safety reason din ng mga anak. Dagdag pa ni Vampire 2019, hindi ko talaga makalimutan ang mga sinasabi noon ni Kabaro ni Bakla ng Bayan. Ang yabang talaga nitong Jacolawit. Kasi noon, tiba-tiba ang lahat ng siblings ni Ganda. Kasi ay kakaumpisa pa lang ng Sarsuela. Puno pa ang bulsa ng mga head honcho ng Sarsuela. Pero nasaan na sila ngayon? Pag-asawa na ba sa tunay na buhay si Arjo at Enchong? Totoo ba yung nadinig ko way back na nagpa-Vegas sila noon pa? Abay madali magpakasal doon. Kung totoo man ito, sana totoo. Congrats sa kanilang dalawa. At bago nga natin ituloy ang ating usapan ay rest muna tayo ng kaunting-kaunti lamang. Oops,
Wait lang, saglit lang to. May ipapaalala lang ako para sa mga bago pa lang sa aking channel. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos na ia-upload ko at para maging parte na rin kayo ng aking Fanatics Channel family. Well, alam kong super excited na kayo sa ating kwentuhan, kaya naman dumako na tayo sa ating main topic. Gaano nga ba katotoo na si Alden ay muntik na raw palang suntukin si Atay? Ang buong tagpo, panoorin natin dito. Kaya pinatunayan ni Ryan ang relasyon at mga anak ng Maychard. Sising-sising nga raw ang DVJ at Tubiera sa ginawa nila. At bakit nga ba biglang nagbago si Tatay Dab? Gaano ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam kong super excited na kayong malaman niya kaya naman wag na natin patagalin pa at atin ang ituloy. Ayon kay Vampire 2019, pakitag niya si Arjo nitong post ko. Kasi block ako nitong backlash. Ito ang nagpapatunay na saraswela lang ang lahat at super user lang talaga si Arjo. Ayaw pang maglantad ng tunay na kasarian. Tignan niyo ang pics daig pang Aldab. Grabe kung mag-lips to lips sa kapwa niyang lalaki. Itong pics ay pre-ensyong days pa. Mas bata pa siya dyan. At ang nakakatuwa, itong klaseng pics ang pinopost niya noon sa sariling social media account. Maliban pa sa mga video niya na pinopost, yan ba ang klaseng mambabatas na re-respetuhin ng mga fans? Sagot ni Olive Kaneyama, bitter truth sa field ng entertainment, kung anong gusto at nais ng mga showbiz mafia, sinusunod. Pagsuwayan ng utos na gusto nila, sila pang masama, mapait ang kapalit sa mga artista nila. Showbiz, which is business, ay fame, glory, but also adds reckless, pain, and the tears. At sagot pa rito ulit, panibago ni Vampire 2019. Looking back noong tamang panahon, episode October 24, 2015. Hindi ba nangihinayang mga Tubiera at TVJ sa kahihinatnan nila ngayon? Noong panahon na yon, lahat ay nakinabang. Si TS, number 4 sa nanalo sa senatorial election noong 2016. Full support ang ADN sa kanya. Ang unang pelikula ng Aldab over $1 billion ang kinita worldwide. Tiba-tiba ang mga Tubiera. Bakit pa nila naisipan ang sarsuela? Napasukan ba ng berdeng hangin ang utak ng mga ito? Pa-edit pa din sila Magna Kupit para may maipost account ni Ganda kahit madalang na. Kawawa naman. Common knowledge kung magkanong salary ng managerial position ng McDonald's Philippines. Sayang nga naman ang extra income kahit bariya lang. Nakakontrata na kasi sila dito sa Z. Ayan ang napapala ng mga mukhang sa totoo lang kung naging tunay na babae yung walang nakalawit mas maganda siya di hamak sa mga kapatid na babae. Sabi, ibang ata siya. Siguro naman lahat tayo alam ang chika about sa na yan. At sagot ni Olive Kaneyama, siguradong nagsisisi at nangihinayang ang Tubiera at TVJ sa nangyayari sa buhay at negosyo nila. Nasilaw sa alok ng ABS. Nasa kamay na nila ang Lucky Charm, ang Aldab, pero sa kung saan pa tumingin, tuloy na wala ang Aldab sa kanila. Sagot ni Pasta Wizka, hindi kaya mas malaki ang offer ng kabila kaysa sa kinita sa movie dahil marami silang co-producers? Dahil sila ang mga kapanalig nila kaya agad na kinasa. Win-win solution. Kumita ang management, kumita ang pamilya, kumita lahat ng alipores, kaya everybody was happy. Karma is... Sagot pa ni Vapor 2019, kung hindi puspusan ang pagsali ni Magna Kupit sa Sarsuela, nagka-Junakis kaya siya ng ganyan na baka hindi. May chika pa noon.
Early days ng Sarsuela 1 na muntik lang daw masuntok ni Pogi ang bakla ng bayan. Na itinuluyan na ni Pogi para tanggal ang piluka ni bakla. May chika din noon na crush din pala ni bakla, si Pogi. May re-repost ko ulit ito kasi ang sarap sa pakiramdam at ang ito sa isa sa madaming rason kung bakit hindi tayo naniniwala sa palabas ng Philippine Showbiz Mafia. Itong sinabi ni Meng a year after the conception of Zarzuela 1 ng mga Tubiera, Jamie and ABS, ako'y napapaluha. Ang sinabi ay galing talaga sa puso. That's why kahit ano pang sasabihin ng Showbiz Mafia, wala akong pake. Alam ng mga nakikipaglaban dito kung ano sila sa isa't isa. At uulitin ko, 4 or 5 na ata ang Junakis nila. Sagot ni Olive Kanayama. Yes, galing sa puso ng salita ni Meng. Looking back now, I realize it was one of the best decisions I have ever made. It's time to put down my pen and get a new pad of paper. Sinagot ni Alden ng calm mind, happy heart, a manifestation of truth. Ayan nga ang revelasyon dito kung saan talaga nga naman nung nagsisimula daw ang sarsuela ay muntik nang masuntok ni Alden si Atay ayon nga dito sa ating binasa. At tila si Ryan nga raw ang isa sa talaga nagpapatunay noon pa na totoo ang relasyon at mga anak ni umano ng Maychard. At dahil nga raw sa mga nangyayari ngayon ay tila sising-sisi ang TVJ at Tuviera sa kanilang mga ginawa sa Aldab. At ito nga raw ang rason kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ni Tatay Dabak kay Alden. Ngunit kahit na ganoon, alam kong dahil dito marami pa rin sa inyo mas lalong kumakapit at naninindigan na Aldab Maychard is real. Maraming salamat sa panonood mga Aldab Nation. Ingat!